Dad, maglalaro pa po ba tayo? Tanong ni Blaze sa daddy niya. Ako naman ay medyo nabigla. Una ay dahil sa hinahayaan na niya ng basta-basta na tawagin siya na daddy ng anak namin. Noon kasi ay ayaw na ayaw niyang tawagin siya. No son, mag-ready ka ng matulog and you have an early class tomorrow. You need to sleep early para maging kasing tangkad mo ako kapag nagbinata ka na. Magiliw naman ang naging tugon ni Blake sa anak namin. Hindi ko na naitago ang ngiti sa labi ko. Ang tagal kong pinangarap na mangyari ito. Kahit ito na lang yung regalo at kapalit ng pasakit sa akin ni Blake. Masaya na ako na masaya ang anak ko. Walang ina na hindi nangangarap na sumaya ang kanyang anak. Pagkatapos namin kumain, ay si Blake na ang nagpresenta na siya na ang magpapatulog sa bata. Agad naman akong sumang-ayon ng walang pagtutol. Ako na ang nag-asikaso sa aming pinagkainan. Pinupunasan ko na lang ang mga plato upang mas mabilis itong matuyo. Nang magulat ako sa baritoning boses na nagsalita sa likod ko. Muntik nang tumalo ng puso ko sa kaba. Sinong kasama mo kanina? Tanong niya. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko sa tanong ng lalaki ngayon ay nakapimewang sa aking harapan. Daig pa ata ang nanay ko kung mag-interoga. That's bastard, Sak? Hindi ba si Sak ang kasama mo? Hindi maiwasan na magpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Para bang naiinsulto ako? Nang iniinsulto niya ang kaibigan ko. Iniwanan ko muna ang mga pinupunasan ko at hinarap siya sa seryosong ekspresyon ng aking mukha. So, what if he accompany me? At pwede ba, Mr. Ferrer? Do not ever call him bastard. Hindi mo nga kilala yung tao. Pinaningkitan ko niya naman ako ng mata na ikinahirumentado ng puso ko. Of course, I know that bastard. He is also wealthy man. And he likes you. Hindi ko maiwasan na isipin kung bakit lahat na lamang ay binibigyan ng Malaysia ang pagkakaibigan namin ni Sak. At bakit ganito ang pinapakitang galit ni Blake sa akin? Hindi ba ata dapat ay wala siyang pakialam sa akin? Hindi ko na maintindihan ang ugali ng lalaki na to. Ang hirap ispell. Pwede ba, Blake son? Stop minding my business. Ano naman ngayon kung magkagayon nga? Wala ba akong karapatan na pumasok ulit sa isang relasyon? Look at yourself first. At saka mo ulit sabihin sa akin yang sinasabi mo. Hindi ko maiwasan na magsalita. Dahil lang sa pagsama mo sa lalaking yon, nakalimutan mo nang sunduin yung bata. Panduduro niya sa akin na mas lalong nagpakulo sa kanina pang mainit na ulo ko. Teka nga muna. Nagpapatawa ata tong lalaki na to. Now, you taste your own dose of medicine. Alam mo na siguro yung pakiramdam ng ginawa mo sa akin. Habang nasa piling ka ni Denise, tinalikuran ko siya. Wala akong mapapala sa pakikipagsagutan sa kanya. Episode 11. Forget. Alis sa magkalas. Hindi maalis-alis sa isip ko kung bakit nagkakaganon ang utak ng Blake na yun. He's behaving opposite than what I am expecting. Dapat nga ay maging masaya na siya para sa akin kung magkagayon na nakahanap na talaga ako ng lalaking mamahalin ko. Hindi ba? Ay dapat ay mas matuwa pa siya dahil makakalaya na siya sa tali ng pagkakasal namin. And because of this unusual behavior, my night became sleepless. Naubos na ata lahat ng laman ng utak ko sa kakaisip. Mas mahirap pang hulaan ang ugali ni Blakeson kaysa sa board exam ko noon para makapag-CPA. Kinabukasan ay maaga pa rin akong nagising. Wala pa atang 6 AM ay nasa kusina na ako. Matapos magplansya ng uniforme, nang dalawa ay saka na ako nagluto ng almusal. May kaning lamig pa kaya naman ay nakapag-fried rice pa ako. Maliban doon ay nagprito ako ng sunny side up na itlog, hotdog at bacon. Matapos doon ay naligo na ako. May mga naiwan pa akong aasikasuhin sa opisina ng business ko sa isang branch. Matapos kong maligo ay saka na ako nagbihis para suotin ko sa pagpasok. Ginising ko na rin ang baby boy ko at inayusan na para diretso almusal na lang yung bata.
Dadalhan ko na lang ito ng lunch mamaya. Good morning, Daddy. Masiglang bati ng bata kay Blake na mukhang nakaayos na rin ang damit. Morning, son. Bumati ng pabalik ang lalaki, ngunit sa akin siya nakatitig na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Ako na ang nakusang umiwas. Huwag niya lang sana akong simulan, ano? Wala akong oras tansyahin ang tila panahon na paiba-ibang ugali niya. Bipolar. Diretso kami sa kusina at maganang kumain ang bata. Kalansing lang ng mga kubyertos ang tanging madirinig. Ako ang maghatid sa bata, ani ko. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Matapos kaming kumain, ay hinalikan sa noo ni Blakeson ang kanyang anak bago ito magpaalam na marahil ay papasok na siya sa opisina. Nang masiguradong wala na ito, ay nagtanong sa akin ang aking anak na may nagtatakang mga tingin. May problema ba si Daddy, Ma? Tanong ng bata. Hindi naman ako agad nakasagot. Ang ganong pagiging bugnote ni Blakeson ay marahil dahil sa nangyaring sagutan namin kagabi. Kung hindi ba naman kasi kalahating siraulo yun, ano? Napaka-attitude. Wala naman siguro, anak. Marahil ay kung mayroon man ay dahil sa trabaho to. Tumango na lang ang anak ko, dismissing the topic already. Matapos kumain ay inilabas ko na ang aking kotse mula sa garahe. Pinasakay ko na rin ang anak ko at saka isinara ang gate bago tuluyang nagbiyahe. My son is happily telling me a story about his father's kindness. It is new to him and he is so enthusiastic about it. Sa buong buhay ng anak ko ay ngayon niya lang naranasan na mahalin din siya ng kanyang ama. And I know it's very overwhelming. Nang makakarating kami sa school ay hinatid ko na ito sa room nila at saka na ako naghabilin na huwag siya masyadong magpapagod. Mag-aral lang mabuti at kung may nangyari ay tawagan ako agad gamit ang phone na bigay ko sa kanya. We bid goodbye and I hug him before going back to my car. Agad na rin akong dumiretso sa opisina para ubusin ang mga oras ko sa pag-aasikaso. I am also planning on opening another branch ng cafe ko near sa Makati. My business is gaining good reputation. Nagiging matunog dahil sa quality and good customer service na ino-offer namin. Hindi ko na namalaya na malapit na ang lunch. Pumunta ako saglit sa shift at barista para kunin ang piniprepare ko sa kanila na lunch box. Ibinigay ko ito sa anak ko sa school. Sabay na kaming nag-lunch. Maraming bata ang tumitingin sa akin. Marahil ay nagtataka sila sapagkat nag-iba na ng kaunti ang sense ko sa pananamit at pag-aayos ng sarili. Lagi kasi nilang nakikita ako kasama ang anak ko rito na mukha akong manang na hindi kilala ang salon at suklay. Maybe they are worried na nag-ayos ako sa unang pagkakataon. Mama, look at my classmates are looking at you. Ang ganda-ganda mo na po kasi ninyo lalo na You look like a real goddess at kailan pa natutong mambula ang anak ko, aber, this kid will soon to be a heartbreaker. Bata pa lamang pero nakikitaan na ng kagwapuhan at napakatamis na agad ng mga salita na sinasabi niya. I will ready an iron door on our house. Dadating ang araw at maraming babae ang kakalampag sa aming pinto. Nako, ikaw na bata ka, eat your lunch at para makabalik ka na sa room mo. Ha, nambubula ka na lang Natatawa ako sa kanya. Mama, totoo nga po, promise po. Pamimilit niya pa. Tumango na lang ako at sinuklay ang kanyang buhok gamit ng aking kamay. I felt contented na makikita kong lalaki ang anak ko na mabait, magalang at napakasipag na tao. That's all be my forever achievement as a mother and as someone with purpose. Matapos ang break time nila ay hinatid ko na sa room nila ang anak ko. Saka na ako bumalik sa trabaho para ayusin na lamang ang mga gamit ko. I am planning to go on my boutique at kinuha ang iilang mga damit, dress na fashion trends, yung hindi na ako paghahalata ang problemado sa asawa. I starts driving my car towards the direction ng mall. Agad naman akong pumasok sa aking boutique. Blaisal at saka ako binati ng manager at mga sales lady ko. Ma'am, hello po. Bumungad sa akin ang mid-20s na manager ko sa boutique na ito na si Giselle. I asked for the newly dressed.
shirt and clothes na babagay sa akin. They assessed me at umalis ako sa aking boutique with bags of clothes. They also complimented my new look. Well, mukha na siguro akong tao ngayon. Ha ha ha. Matapos noon ay nagtungo ako sa isang kilalang makeup store to buy beauty products. Nagtingin-tingin ako ng mga babagay na shade ng lipstick sa akin at iba pang makeup. I also buy skincare products. Hindi matatapos ang araw na ito na hindi ako mapapamukha kay Blake kung sinong babae ang iiwan niya. Blake San Ferrer, ngayon ay nasa airport ako. The day na darating pabalik dito sa Pinas si Denise. I miss my girl so much and I can't wait but to spend my day with her again. Na maski ang araw na ito ay inalis ko lahat ng pending appointments, meeting and business lunch. Nasasabik ulit akong makita siya and when I saw her walking towards my direction ay sinalubong ko ito at agad na hinagkan at hinalikan para akong mababaliw kung sakali man. I miss you babe. Madamdamin ang boses ko habang tila isinasaulo ko ang bawat detalye ng mukha niya. Her eyes that is darker and brown, her smooth skin, clear face, her angelic pictures, ang babaeng pinapangarap ko ng paulit-ulit. Isa pa sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang makita siya ay dahil may gumugulo sa sistema ko. I don't know why I suddenly thinking about her, about Alisa. May iilang pagkakataon na napapaniginipan ko pa siya. May umuusbong na emosyon that I don't want to claim and acknowledge. I am fucking scared to wake up that I already changed my heart. I will stick with the plan. I have to. Matagal ko nang pinapangarap si Denise bilang babaeng paglalaanan ko ng pagmamahal. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. She's worried, I see. Marahil ay nahuli na naman niya ako na malalim ang iniisip na hindi ko namalayan na tulala na naman ako. It is nothing love. Marahil ay pagod lang ako. I have tons and loads of work in the office. Napamewang naman siya at saka ako pinagalitan. Should take a rest also. Mahirap ang magkasakit love. She insisted. That's my girl. Nang mapansin ko na marami nang tumitingin sa amin dito sa airport, might be because my girlfriend is a well-known model. Agad na kaming nagtungo sa sasakyan. Nang mapansin ko na marami nang tumitingin sa amin dito sa airport, might be because my girlfriend is a well-known model. Agad na kaming nagtungo sa sasakyan ko. Nang makita ko si Denise ay para kong lobat na cellphone na mabilis na kapag-charge. We headed to a hotel owned by me. Sa restaurant room na pinabakanti ko ay nag-lunch na kami. Babawi na lang ako sa anak ko bukas. I will spend this day with Denise first. It's been a long day again. Ilang araw lang. Mawalay siya sa akin ay nababaliw na ako. Eat babe, this is all your favorite. Sabay lagay ko ng pagkain sa plato niya. But she angry push the plate away from here. Babe, I am on diet. Giit niya. Ang kaunti ng kinain mo, Denise. Please eat. You look thinner. She just rolled her eyes. Ito ang punan ko, babe. Sa industry ng pagmumodel, you know my dream. I want to be the highest paid, well-known international model. Blake, that is my goal and my dream. I know her dream well, pero ang hindi ko lang maintindihan ay hindi ba ako sapat na pangarap para sa kanya? All I want is to create a family with her. Minsan nga iniisip ko na lang na buntisin ko na lang siya just to stop her from modeling. Pero nalaman ko na nag-iintik siya ng pills. One of the thing na labis naming pinag-aawayan. I love her so much, pero hindi lahat ng gusto ko ay gusto rin niya. Again, ako na naman ang humihingi ng sorry sa kanya. I can't let her stay mad at me. Not now na kababalik niya lang. So I make up to her by doing some naughty things. Pakyat na kami sa presidential suite ko sa hotel nang may makita akong pamilyar na lalaki. He is now smirking at me like he caught me on the act. The bastard sack. The hell I care with that damn prick. I don't know why I hate that guy, especially when he's gaining the attention of Alisa.
Fuck, Alisa again? Damn it. I just want to forget her just this day. Nang makarating na kami sa kwarto ni Denise at agad na ko na siyang sinunggaban ng halik. Just like a hungry wolf devouring his prey, I easily attack his plump, luscious lips like claiming what is mine. Para akong sinisilaban sa sobrang init na nadarama ko. Getting hotter and hotter. And my dick is so hard right now. I easily undress my shirt and sew her blouse, putting away her brochure and claiming her breast like a hungry child. She's moaning like crazy while giving her pleasure. Pero tila naisip ko na naman si Alisa. And just to forget her, I did a hot moment again for Denise. Episode 12, Match. Blake San Perel. After our STEMI sex, I lay at my girl's side, catching my breath. I am exhausted but satisfied again. She's impeccable on doing the thing on the bed. She never know how beautiful she is just being besides me after making love. Desidido na ako. I don't want to have another thought, especially thinking about Alisa. Ayaw ko nang maguguluhan ako. Ayaw kong papasukin ang babae na yun sa sistema ko. Naked like bird ay tumayo ako at kinuha ang isang maliit na pulang kahon beside the table. For how many times ay sinubukan kong mag-propose kay Denise just for an engagement. Pero ayaw niyang pumayag. She always insists her dreams. Kaya nga madalas ay nasa ibang bansa ito for her career. She always choose to go away, chase her dreams, and never choose to settle with me. I just want her to marry me para mapilitan na si Alisa na buwagin ang kasal namin. But she always running away with the idea of her marrying me. She just changed when she insisted na gusto niyang makilala bilang pinakamagandang modelo sa mundo. When we are younger, high school, lover, pinangarap namin na makasal at bumuo ng pamilya. A dream that is fulfilling for both of us. Pero nagbago nung bago kami gumamadit ng kolehiyo. She started dreaming to be an international model, lalo na nung makilala na ang kanyang ganda. She became face of different. Passion ran away. Commercial and other beauty product. Endorsement. At first, I am just the normal supportive boyfriend. Pero nagiging madalas na ang kawalan niya ng oras sa akin. Kaya nga pagka-graduate namin ng college ay ginusto ko nang matali na siya sa akin. We are making love and I always insist to not use any protection hanggang sa nalaman ko na lamang na gumagamit pala siya ng contraceptives. We have a very bad quarrel that time. Umalis siya ng ilang buwan. Yun din ang panahon na nangyari ang pinakamalaking pagkakamali ko at yun ay ang may nangyari sa amin ni Alisa at nabuntis ko na siya. Back at this moment ay kinuha ko na ang pulang box. It has a fine engagement ring. Gusto ko nang yayain na magpakasal si Dini sa akin. Lumuhod ako sa kanya sa tabi ng kama habang hubot-hubot. Kami pareho. Babe, you know that I love you for too long and I will love you for an eternal. Do you still remember our dream? Pangarap natin na bumuo ng pamilya. And I can't wait to fulfill it, babe. Marry me. Sabay bukas ko sa maliit na kahon na naglalaman ng engagement ring. I am looking at her with hope. Pero ibang sagot ang narinig ko sa kanya. The usual excuse. Ang sagot na hindi ko na matanggap na ayaw niya talagang magsettle na. You know my answer to that question, babe. I am not ready yet. I still have dreams for myself, for the both of us. Of course, I love you so much too. Pero wag muna tayong magmadali. Mahinahon ang boses niya, pero may bahid ng iritasyon. Kaya please, stop that muna. Time will come, babe, at isa pa. Ay, akala mo ba hindi ko nahalata? You come inside me again. I'm not ready to bear a child, Blake. Giit niya. Hindi maiwasan na mag-init ang ulo ko at napapailing na itinapon ang kahon at singsing sa kabilang parte ng kwarto. Nagmamadali akong nagbihis. I am definitely frustrated now.
I don't want to say something nasty words to her. Kaya gusto ko munang umiwas. Blake, babe, please don't be mad. Pagmamakaawa niya. Hinarap ko siya habang nakasuot na ang damit ko. How? How can I calm down knowing you refuse me again? You refuse my dream again and instead you choose your dream? Kung iintindihin kita, babe, paano naman ako? All I want is to fucking build a family with you. Have a child. Mayaman naman ako. Kaya naman kitang buhayin. Higit pa sa yaman na makukuha mo sa pagmumodelo. She looked at me with the same anger. Blake, can you stop violating my dreams? Tigilan mo na yung pag-iisip mong napakakitid. What do you want me to do? Be a housewife? I am not born to be just a housewife. Just someone who sits still pretty. You want me pregnant? It will destroy my modeling career. Then you choose career than me. Clear. Sarcastic ang tono ko at lumabas na ako. Gusto kong magsisigaw sa galit. Galit na galit ako. She just slapped me with heat. Her words are knives piercing me through. My mind was clouded by the anger. She always like that. Laging iniisip na sinisira ko ang pangarap niya. I've been patiently waiting for her for more than decades. Nasa tabi niya na ako mula sa pagsisimula niya. I am willing to lose everything, but she ain't and she won't. I felt like I lost another battle. Tinawagan ko ang isa sa mga kaibigan ko. Aaron came with my invitation of unwinding on a bar, a private na pag-aari ng kakilala ko. Nasa isang private room ako, and I am drinking again. May katable si Aaron like as usual. Fucking man, habang ako ay hindi. Ayaw ko nang maulit yun. Pagkakamali ko nun sa totoo lang, hindi na ako manghuhula pare. Alam ko naman na si Denise yan. And she refused you again. Ngisi ni Gago. I want to erase his grinning. Mapang-asar talaga ang Gago na to. Tinungga ko na ang alak sa baso ko bago ako sumagot. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit hindi niya ako maintindihan. Pare, I love her so much. Kung mahal niya ako, handa rin dapat siya na magsakripisyo. Ang tagal-tagal ko na naghintay, pre. Alam mo yan, hindi ko mawari pero bigla na lang akong nasa po ang mukha ko. Hirap na ako. Mahal ko si Denise ngunit hanggang kailan? Unti-unti na rin pumapasok sa sistema ko si Alisa. Kaya nga minamadali ko ng lahat dahil ayaw kong masaktan si Denise at ayaw kong tanggapin na tila may kinikilos na rin ako na kakaiba kay Alisa. Pare, ganyan talaga ang mga makabagong babae. They think they are not made just to be a trophy wife. Matataas na ang pangarap nila ngayon. Paliwanag niya sa habang nakatingin sa babaeng ka-table niya na bumalik sa liig niya. Ako pare, hindi niya ba ako pangarap? Suportado ko siya pero sana naman ay wag niyang baliwalain yung proposal ko. Hindi na ako uminom ng marami at umuwi na lang sa bahay. I don't know why. Nalalabo na nga ang paningin ko sa hilo pero mabuti na lang at maayos akong nakauwi. I just felt something I know and I know that I did something wrong again. Alisa Magkalas. Hindi na naman umuwi ngayong gabi si Blake San. Wala ni Ha at ni Ho. Nakita ko pa sa isang fucking post na nakauwi na sa bansa ang isang kilalang model. Ang nag-iisang si Denise at spotted pa sila na magkayakap ni Blake San sa airport. Siyempre ako, nakadama na naman ang as usual na pakiramdam. The feeling of tightening chest, aching heart, and the unbearable pain whenever he's doing an affair. Pero kahit ako ang iniligal, pakiramdam ko, ako pa rin yung kabit. Pinakasalan lang ako pero para akong kabit na itinatago. Ako ang pinakasalan pero ang totoo ay ako ang humahati sa buhay ni Blake at nakikihati kay Denise. I am too old to play games. Sa totoo lang ay nakakasawa ng maging anino na lamang ni Blake San. Sa gabi na rin ito ay matamlay ang anak ko. He might be feeling too down. Disappointed na hindi umuwi ang daddy niya. And as much as I hate to do, I reminded him about the agreement. Mabuti na lang at on the rescue si Zach. Siya ay bumisita rito sa bahay with toys, mga pagkain and other pasalubong. Nakauwi na pala ito mula sa business trip.
He played with my son hanggang sa inantok na nga yung bata at nakatulog na ng maaga. We also do his homework bago ito maglaro, kaya diretso tulog na ang batang makulit. Lumalalim na rin ang gabi. Sa orasan ay nasa ika-10 PM na, kaya naman ay nag-insist na si Zach na umuwi na rin. Salamat sa pagbisita ha. Na-miss ka na rin ng inaanak mo. Mabuti nga at napadalaw ka at malungkot ang bulilit. Napapakamot ulo naman siya habang binibigyan ako ng pang boy next door ng ngiti. Alam mo naman na hindi na iba sa akin si Blaze. Al, you know that if I have spare time, I can always look to your son. Ang bait talaga ng best friend ko. Grabe. Kaya naman gusto kita, brother. Biro ko sa kanya. Sana nga gusto mo rin ako. May sinabi siya ngunit pabulong na lamang. Sa sobrang hina ay hindi ko talaga narinig. May sinasabi ka ba, Zach? Tanong ko na ikinataranta ng lalaki. Ha? Ang sabi ko ay mauna na ako kasi gabi na. Yun, nautal pa ang mokong. Bata ka pa, huwag ka muna mauna. Biro ko. Naratawa na lang siya at saka na nga nagpaalam. Ang weird niya ngayon talaga. Umakyat na ako sa taas upang makapaghilamos na ako at magpalit sa aking pantulog. Akmang matutulog na sana ako nang may kumatok na sa pinto ng kwarto namin. Si Blake yun, pero anong kailangan niya? Binuksan ko ang pinto ng kwarto at agad na umalingaw-ngaw ang amoy ng alak na nanunuot sa kanya sa pinaghalong pabango niya. Mistiso si Blake, kaya namumula siya ngayon. Marahil dahil sa kalasingan. At ano namang rason para magpakalunod siya sa alak? Nag-away kaya sila ni Denise? Blake, anong kailangan mo? Gabi na at hindi ka pa natutulog. Ani ko sa kanya. Tinitigan niya lang ako ng malalim bago nagsalita sa seryosong boses. Hindi siya nauutal pero mabagal ang tinig niya. Alam mo, kasalanan mo lahat ng ito eh. Hindi ko alam kung galit siya o ano, pero nakaturo ang kanyang daliri sa akin. Ano na naman bang ginawa ko ha? Nananahimik ako rito at patulog na dapat. Tapos may kasalanan ako bigla mula sa kanya. Ang galing naman pala niya, hanip. Gabi-gabi na lang ay may issue ako dahil sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo ha? Lasing ka na, Blake san. Mabuti pa ay bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Kung hindi ako ang lasing, siya naman. Akmang tatalikod ako nang hilahin niya ako sa aking kamay. Parang bumagal ang oras nang hawakan niya ang aking ulo at maglapat ang aming mga labi. Maikling sandali lang yun, ngunit para kong kinukuryunti ng sobra. Sobra ka na, Blake san. Episode 13. Confused. Alisa Magkalas. Kung anumang mahika ang ginawa ni Blake san, yun din ang dahilan kung bakit hindi na naman ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasalanan niya to eh. Hindi lisensya na lasing siya para halikan niya ako. Hindi ako mumurahing babae ano. Baka nakakalimutan niya na malapit na kaming maghiwalay. And all of his doing makes me confused as hell. Nagising ako ng maaga kahit na masakit ang ulo ko dahil sa kawalan ko ng tulog. Bala ko nga na wag munang pumasok sa trabaho ko. I'll just inform Giselle later. Hindi rin ako makakapagtrabaho na may pumipitig na sentido sa aking ulo. I remember how he kissed me passionately that night. Sa pangalawang pagkakataon ay natikman ko ang labi ng lalaking minamahal ko at mahal ko. Gusto ko na nga sabunutan ang sarili ko eh. Dahil kahit anong deny ko sa sarili ko, ay hindi may pagkakaila na nagustuhan ko ang nangyayari kagabi. Binura ko na muna ang lahat ng iyon sa isip ko. For the sake of peace of mind, stop thinking Blake, dear Alisa. Please lang. Kinuha ko ng dapat sa rep at magluto na ako ng almusal ng dalawa. I even prepared a bento box para sa lunch ng anak ko. I am not confident kung makakasalo ko ang anak ko mamaya. Daig ko pa kasi ang may hangover sa sakit ng ulo ko nang dahil sa puyat. Even my eyes are sore. Bumaba ang mag-ama. Kahit papano ay humupa ang inis ko nang buhat na ni Blake ang anak namin. Pababa. Mukhang pinaliguan na niya ang bata at all set na rin ang lahat. Sakto at tapos na akong makapagluto ngayon. Good morning po, Mama. Bati sa akin ng anak ko. Kagwapo-gwapo. Mabuti naman at ayos na ang mood ng anak ko. Mukhang may hangover pa yung isa dyan. Yung
magnanakaw ng halik. Good morning anak, halika na kayo at nakahanda ng almusal. Kinuha ko ng isang box ng fresh milk at inilagay sa baso, sabay bigay sa anak ko. Nagkunwari naman ako na ayos lang kay Blake. I even offered him a cup of coffee. Blake, para sa hangover, Anya. Yes please, sabi naman niya. Tumango ako at saka na ipinagtimpla siya ng kape. Dad, okay lang po ba kayo? You look sleepy pa po. Para pong wala kayong tulog, Dad. You look sleepy pa, tanong ng anak ko sa daddy niya habang kumakain na kami. Mukhang napansin na ng anak ko na matamlay ang daddy niya. Siyempre, lasenggero. But I can't help but to notice how attractive Blake's son, even on this kind of state. Kahit may hangover ay hindi siya dugyo tingnan. Gwapo pa rin siya sa kahit anong panahon. Timeless, sabi nga ng iba. I drank too much last night, Guido. I'm sorry if I couldn't make it through yesterday. Bawi na lang ako eh, sabi ni Blake's son sa anak namin. My son just smiled warmly. Okay lang po dad, wala pong problema. Lumaki na may pang-intindi ang anak ko. Ako na maghatid sa iyo son. I will drive you to school. So hurry up and eat, si Blake. Totoo po? Thank you dad. At saka okay lang naman po yung kagabi. Nandito naman po si Ninong Sak. Ang dami nga po niyang pasalubong eh. Kwento ng bata sa kanya. Nakita ko na naman kung paano na parang nilukot na papel ang nangyari sa itsura nitong si Blake's son nang marinig niya ang pangalan ni Sak. Bakit nga ba napakasama ng pagtanggap niya roon sa tao? Sak is a kind and honorable man than him. Kaya siguro mainit ang dugo ni Blake kay Sak ay dahil sa nature ni Blake na napaka-competitive. Ayaw laging magpatalo niyan. Magana naman na kumain ang anak ko. Sinuway ko naman ito at baka mabulunan siya. Saktong 7 ay umalis na sila sa bahay habang ako ay naisipan na tawagan si Giselle. Ganun po ba ma'am? Sige po, I will take care the matters dito sa cafe. Have a rest and good day. Si Giselle, Ani Giselle, we ended the conversation at agad na akong nag-asikaso rito sa kusina. I cleaned the dishes para kung mahiga muna ako ay wala nang dumi rito. About the last night, para namang tumalon sa gulat ang puso ko nang bigla-bigla na lamang na magsalita si Blake san sa likod ko. Muntik akong atakihin sa lalaking ito. Bakit ka ba bigla-bigla na lang nanggugulat ha? Inis kong sabi sa kanya. At nakuha niya pala talagang matawa ha? Wait, tumatawa siya. Parang bigla akong na-mesmerize ng konti. Didn't saw that coming? You're thinking too deep that you didn't felt my presence? Napaka naman kung alam mo lang Blake's son. Ikaw ang dahilan kung bakit nga ba napakalalim ng iniisip ko ngayon. Wala nang iba pa. Siyempre, ang alam ko, ako lang ang mag-isa rito. Tapos bigla ka ba naman na magsalita? Hay, doon ka na nga at may ginagawa pa ako. Iwan ko kung saan ko hinugot yun. Dati kasi, ngatog ang tuhod ko sa presensya niya. Marahil ay dahil hindi na ako takot sa kanya. Hindi na ako takot na mawalan kasi hindi naman yun ang endgame namin. Nakakatawang isipin na kahit papano ay kaya ko nang i-absorb yung katotohanan. At bakit nandito ka pa pala? Hindi ba at may trabaho ka ngayon? Tanong ko sa kanya. O mas magandang sabihin na usisa ko sa kanya. I have pre-scheduled this morning. Mamayang gabi pa ang dinner meeting ko. So I can't make it still for Blaze but no Sak allowed in this house, Alisa. Sana nagkakaintindihan tayo at this point. I don't want that guy in my own house. What is with this attitude, Blake's son? Ha? Ano naman bang problema mo ron sa tao kung dumalaw man siya rito? Dati naman siyang dumadalaw rito. Minsan kasama pa si Marcel. Mabait siyang tao at huwag mo nang tangkain na lagyan ng Malaysia yung pagkakaibigan namin. Blake's son, Perer. Alisa still insisted about that guy pero inuulit ko ulit na bawal ang lalaki na yon sa bahay ko. She just agreed with it kaya nakahinga na ako ng maluwag. I don't understand myself anymore. Bakit nga ba nagngingit-ngit ako kapag iniisip na aapak yung gago na yun sa buhay ko para may maagaw siya sa akin? That is so packed up but I can't get any better idea why I'm failing make it normal than unusual. About the last night, I just want to apologize. I am drunk that time. She interrupted me.
Kalimutan na natin yung Blake. Wala nang kaso sa akin yun. She's still washing the dishes. Ako naman na hindi mapakali sa inis. How could she easily said it? Ako nga nagulong-gulo sa halik niya. Nothing has changed. She's still that Alisa that I know. Oo nga, at parang inayusan na siya. But she's still Alisa. Kaya nga hindi ko maunawaan kung bakit ako nagkakaganito. Why I'm being so confused na parang lumulutang ang diwa ko kagabi nang mahalikan ko siya. I don't want to accept what I am concluding right now because it's not good. I can't let myself to pull that way. What will be our lunch later? Tanong ko sa kanya while she's still busy wiping the plates with a clean tissue. Shit, Blake, what the fuck are you doing, man? Why are you trying to create a conversation with her? Nababaliw na ba talaga ako? Mukhang nagulat naman siya sa tanong ko. And she slowly faced me with a shock evident on her face. Why does she suddenly became angelic on my eyes? Parang naguglow siya sa paningin ko. And there's sudden beating on my heart. It felt good. What the? Dito ka kakain? Takang tanong niya. Don't worry, Alisa. I am as confused as you. Yeah, bawal na ba akong kumain dito? I asked na ikinailing niya. She said, of course no. Magluluto siguro ako ng beef steak. May namarinate na ako kanina, kaya iluluto na lang ng maigi. Okay lang ba sa'yo yun? I absent-mindedly nodded. The time when it's still hard to accept her and our son, I am loathing her way of cooking. Alam ko na masarap ang luto niya, but I am showing to her and acting like her cooking are way too bad. Well, Denise is bad at cooking. Hindi mo mapapahawak yun ng sandok and she will mess up the whole kitchen. Alisa is different and so Denise, pero bakit ako naguguluhan ng ganito? Episode 14, Conversational. Blake San Ferrer. I am sitting on the dining area of our house. Alisa is still cooking for our lunch. The aroma of sizzling beef filled my nostrils. She never failed to amaze me from her way of cooking. She is humming unfamiliar song at ako naman ay panakana na nagnanakaw ng titig sa kanya. I am not like this. Never been so fanatic on looking at her. I always felt hatred toward this woman without knowing its source. Tama bang saluhin at akuin niya lahat ng kasalanan? Out of nowhere, I asked her an unfamiliar question. Hindi ka ba nagagalit sa akin? All this time of what I always do towards you? Tanong ko habang nakatitig sa likod ng katawan niya. She stopped her track when I asked her that question. She looked so stiff based on her posture. Hinarap niya ako, pero may ngiti ang labi niya. An opposite of what I expected. Oo naman, nagagalit ako sa iyo ng sobra. May panahon na kung pwede lang kitang sakalin, ginawa ko na, no? Hindi naman ako santa, hindi ko alam, but instead of being offended, ay natawa na lang kami ng pareho. Bakit ka pa rin kumakapit kung alam mo naman? I asked, not minding if I am being insensitive or sounds that way. She faced me again. Alam mo kasi Blake, hindi ko naranasan na magkaroon ng ama. Single parent lang ang mama ko. At isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ng kumpletong pamilya. Sino ba naman ang ayaw bumuo ng pamilya kasama yung taong mahal niya, hindi ba? So, she really loves me. I don't know, but I felt proud knowing that she loves me. Something that unknowingly makes me happy. So fuck that suck. He lost the battle without starting and making a fight. And about her question, kung sinong babae ba ang ayaw bumuo ng pamilya, it is Denise. She hates the idea of having a child and a family yet. Magkaiba silang dalawa ni Alisa, pero bakit nakakaramdam ako ng ganito? Am I dumb? And Alisa doesn't have father. Yun din palang dahilan kung bakit yung lolo niyang kapitan ay gustong magkaroon ng ama ang apo niya. He doesn't want to feel the same destiny his daughter to her granddaughter. At habang lumalalim ang usapan namin ay hindi ko maiwasan na mas makilala pa siya. She's smart woman. I never thought na magiging ganito kasaya na kausap siya. Kain na tayo. Inihapag na niyang kanin at mainit-init na ulam sa lamesa. She also prepared lemon juice.
Sa unang subo ko pa lang sa aking kutsara ay hindi ko maiwasan na mamangha sa sarap ng luto niya. The beef is tender and flavorful. Hindi rin siya palpako magsaing ng kanin. She's pretty. Alisa is beautiful, kind, patient, and a very wife material woman. Kung magkakahiwalay na nga lang ang landas namin, she will be soon by lots of men. Out of there, isa na sa kanila yung sak na yun. And just that idea is making me mad. Hindi ko man kilalanin ang nadaram ko na ito, ay hindi nagsisinungaling ang puso ko. Am I fucking pack up again? Unti-unti na ba akong nahuhulog? Am I jealous? Umiiling ako sa loob-loob ng isip ko. I need to get rid this feeling. Nag-away lang kami ni Denise pero siya lang ang pangarap ko. While we are on the middle of silently eating our lunch, I asked her again out of nowhere, bakit may mga babae na ayaw munang mag-asawa kahit mahal naman nila yung lalaki? Bakit kaya nilang gawin yon dahil sa pangarap? Hindi ako makapaniwala na itanong ko ito sa kanya. Maybe I don't have lots of girls friends and I want to hear a point of view from another woman. She smiled. Si Denise yan, she can catch it faster than I thought. I nodded and she answered, alam mo kasi Blake, iba-iba kaming mga babae. May mga babae na gusto agad ng pamilya. May mga babae na career woman. May mga babae na simple lang at may babae na mataas pa ang pangarap nila at hindi pa kayang mag-settle agad. Tulad ng pagkakaiba ng mga pangalan namin, iba-iba rin ang kaming mga babae. I see. Ang nasabi ko na lamang, ang payo ko lang ha, kung mahal mo, kayanin mo. Kayanin mo pang maghintay, pero kung hindi na, puso mo na yung kusang susuko. Time will come, parang sign na lang yun na dadating yung oras na alam mo ng hands down ka na. Just like her, she's choosing to give me up. She is way too exhausted with her own battle. Sinusukuan niya na ako. At sa ideyang yun, ay nasasaktan ako. Just imagining Alisa and Blaze away from my life. It felt miserable. Why choosing giving up? Tanong ko naman, pero hindi ko ito tanong tungkol kay Denise. This is a question secretly for her, Alisa. Kailangan mo nang mag-give up kasi hindi mo na kaya. Hindi naman kasi lahat ng laban ay ipinapanalo o dapat ipanalo. It doesn't work always that way. May rason kung bakit nadadapa tayo. Ako, kung bibitawan na kita, sasaya ka na. On the other hand, kung kakapit ako, mahihirapan ka. Ako at yung bata. No offense, she's so deep, and her words hit me more deeply. So she will hand me over? Bakit ako nasasaktan ng ganito? Why does imaging her leaving me inflicted pain on me? Bakit ako nasasaktan ng ganito? None taken. Nauutal pa ako at ipinagpatuloy ang pagkain ko kahit nawala na ako ng gana. At saka pala Blake, pagkuha niya ng atensyon ko. Birthday niyo ng dalawa ni Blaze sa susunod na linggo. Pwede mo bang ibalato yun sa anak natin? Kahit last night na yun, parang nanikip ang dibdib ko nang sinabi ni Alisa na huli na yun. Ako ang bahala, I keep my words, Alisa. Mukhang nakahinga naman siya ng maluwag at saka ngumiti na nagpapanganga sa akin. Bakit ngayon ko lang napansin ang kagandahan niya? Alisa Magkalas, hindi masusukat ang saya na nadarama ko ngayon. Well, kanina ay inis na inis ako sa kanya. Ay napalitan ng hindi maipaliwanag na ligaya. Yung tipong bumalik ako sa pagkadalaga at kausap ko yung lalaking crush ko mula nung umpisa. Kung tutuusin ay ito yung unang pagkakataon na nakausap ko siya ng matino. Dati kasi kung hindi kami mag-away, hindi nagkikibuan o kaya naman ay laging mainit ang ulo niya sa akin. Kaya nga nang magkaroon kami ng normal conversation ay malaking achievement na sa akin yun. Pero nang magbukas siya ng topic at tungkol kay Denise yun at sa kanilang relasyon, ang panandali ang saya ay napalitan na naman ng pait. Sabi ko nga sa sarili ko ay hindi na ako nasanay pa. Denise is the bloodline of his life. Hangal na lang ako kung iisipin ko pa na kumapit pa. Kaya sobrang proud ko rin sa sarili ko na kaya ko nang pag-usapan ang hiwalayan namin at nagkunwaring hindi pa nasasaktan. When the truth is, I am in pain
More than in pain actually. Matapos ng lunch namin ay umalis na si Blake. Pupunta ata siya sa gym para mag-ehersisyo. Ako naman ay nakatulog naman. Masakit pa kasi ang ulo ko. Before 3 ay nagising ako. Agad naman ako nag-ayos at plano ko na maghintay sa labasan na ng mga estudyante ngayon. I arrived in front of the school. Mga eksaktong before 5. Marami na rin naghihintay ng mga yaya ron. Siyempre, dahil high school na sila, na ito karamihan ay mayamang mga estudyante ang nag-aaral dito at hatid sundo ang mga bata ng mga yaya nila. May mga naka-close din akong mga yaya noon dito. Napagkamalan pa nga akong yaya dati kasi nga hindi naman ako pala ayos. Panatik ko ng bahala na kung anong magitsura ko. Ang ikinagugulat ko lang ay nandito rin pala si Zach. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga yaya rito. Nako, bagay na bagay yung mag-asawa na yun, oh. Ay Aling Marites, sure ako na maganda at gwapo ang anak ng dalawa na yan. Binalingan ko naman si Zach. Nangising sa akin. Bakit ka nandito, uy? Tanong ko sa kanya. Bawal na ba kayong mamiss? Nakakaloko ang tanong ng lalaki na to. I admit naman na kinikilig ako ng slight. Pabiro ko naman na sinabing oo, bawal na bawal. Saktong bumaling kami ng patakbong lumapit sa akin o sa amin ng bata. Mama, hi Ninong Zach, buti po nandito kayo. Bibo na sabi ng anak ko. Agad namang pinunasan ng pawis ang anak ko. Anak, huwag kang masyadong magtatatakbo at baka madapa ka. Saway ko bilang ina. Opo mama, sabi naman ng anak ko. Sabay peace bump sa ninong niya. Ilalabas ko lang sana kayo ng mama mo, buddy. Okay lang ba yun? Si Zach, napaka-thoughtful talaga. Ang dami niyang time ha. Wala ka bang trabaho? Tanong ko sa kanya. Siyempre, mas priority ko kayo. Pilyo na sabi niya. Kinurot ko nga ng pino. Napakasuwail eh. Sumama na kami sa kanya. Siyempre, hiwalay kami ng sasakyan since may dala rin ako. Nagjabi kami kung saan bida ang saya. Medyo panatik din kami ng fast food na ito, siyempre. Love na love ng mga ninong ang chicken at spaghetti nila rito. Pagka-park namin sa labas ay pumasok na kami sa fast food restaurant. Ako na ang naghanap ng lamesa namin habang si Zach na ang pumila. Nakautingin siya as usual habang ako naman ay naiilang sa mga titig ng mga lalaki rito. May dumi ba ako sa mukha? Mama, uwi po ba si Daddy ngayon? Tanong ng anak ko habang nilalagyan ko ng bimpo at polvo ang likod niya na nabasa ng pawis. He can't make it. May business ang ama mo. Pero babawi siya, especially sa birthday mo. Hindi ba at parehas kayo ng birthday? Tanong ko pa, para ilip yung mood ng bata. Talaga po? Masaya na tanong ng anak ko. I just nodded. Dumating na ang in-order ni Zach. Sobra-sobra ito para sa normal na tao. Pero ibang usapan kapag itong magninong na ito ang kumain ng mga paborito nila. Dadaigin maski ang construction worker sa kainan. We started happily chatting. Okay naman ang lahat sa totoo lang. Not until I saw Blake's son with Denise sa labas kung saan glaso lang ang pagitan namin. At galit na galit siya base sa lukot na gwapong mukha nito. Na naman? Episode 15. Riking, Alisa magkalas. Hindi na kami inabot pa ng alas 6 at nag-insist na kami na umuwi kahit nagyayaya pa si Zach na gumala kami sa mansyon ni Marcel. Dadalaw sana kami sa buntis. Ang problema lang ay medyo nababother ako kay Blake kanina. Hindi ko alam kung bakit may ikinagagalit pa siya. Akala ko ba ay nagkalinawan na kami. Kumbaga sa kontrata ay may terms and condition na dapat kami. Pero sa inaakto niya kanina, nang makita ko siya sa labas ng Jabi, ay mas may kakaiba sa titig nito. Madilim na parang bagyo. And honestly, it makes me feel bothered. Nakaka-bothered talaga sobra. Pag uwi namin ay wala pa si Blake. Ang sabi niya kanina, pala ay may business dinner siya o kung ano pa man yun. Tapos, ang business niya pala ay si Denise, ano? Wala akong masabi sa lalaki na yun. Grabe, sana naging prangka o honest na lang siya. Kaya ko naman natanggapin na. Sanay na akong lumunok ng sama ng loob, ano? Pero sana siya rin, huwag siyang umakto na parang silos na silos kay Zach. Dahil sa una naman talaga, hindi ako ang may diferensya. Baka siya. Naiinis lang ako sa kakaisip sa kanya. Ay nilinisan ko ng anak ko. Binihisan para diretso tulog na lamang.
Nabusog na kasi kami kanina pero nagluto pa rin ako ng rami para may makain kami ng kaunti mamaya. Kaunti lang naman. Musta naman anak sa school? May assignment ka na ba? Tanong ko sa anak ko. Isa sa mga importanteng gawain at obligasyon ng isang magulang ay ang kumustahin ang anak natin. Yung kahit maliit pa lamang ang anak ay ini-exercise na yung pakikipag-interact at socialize ng bata. Isa rin yun, itong way para masubaybayan at mag-guide ko yung anak ko. Because I care for my son. Okay naman ako mama, marami pa akong natutunan sa school. And also po yung school project po pala namin mama, sa Sabado ko na lang po gagawin. Yung assignment ko naman po ay nagawa ko na kaninang vacant ko po. Kung ganyan ba naman ang anak mo, ay hindi ka magiging proud. Magalang, mabait at matalino. Pero lagi ka kung itinuturo sa kanya na kahit mabait siya, dapat wag siyang magpapatake advantage. May mga taong mabait at matalino, pero nagiging ignorant kaya nalalamangan ng kapwa. I am also teaching my son how to be wise young man. Nakatulog naman yung bata sa mga bandang 8 na ng gabi. Inaantok na siguro dahil pagod mula sa school. Ako naman ay nagliligpit na sa sala at maya-maya ay plano ko na rin na pumanhik para matulog na. Unexpectedly ay may umuwi na. Surprisingly, he is not drinking smell of an alcohol. Himala at hindi siya naglasing, pero hindi pa rin normal ang mood niya. He is still handsome kahit na mukhang mataray na lalaki ang itsura nito. Hindi nila ako kumibo. Ayaw ko na lang siya nakausapin or kumprontahin. Baka sabihin pa niya, ay wala ako sa lugar. Totohanin na nga, wag ko na lang siyang kausapin para walang away o gulo. Ang kaso ay nag-brought out pa rin siya ng topic about sa kanina. I saw you with Zach. Akala ko ba nag-usap na tayo kanina, Lisa? Magkalas pirer. He sarcastically said, maski itsura niya, tila may bahid ng sarcasm. And what? Anong meron at tinawag niya ako sa apelyidong pangkasal ko? Ako naman ay umarting maangan. What about him? Tanong ko. Pabagsak siyang umupo sa couch habang malalim ang titig niya sa akin. I don't know how to read his mood. Ang hirap niyang basahin. Mas malabo pa siya sa mata ng lolo ko. Stop acting like you don't know. Ang sabi ko kanina ay wag na wag mo na siyang lalapitan, di ba? Pero sinuway mo pa rin ako, Alisa. Hindi ka ba makaintindi sa una? I said, stay away from him. Sigaw niya. Gulat na gulat ako sa reaksyon niya. He is surprisingly fuming mad at this moment. What's wrong with this guy? Ano bang mali sa pakikipagkita kay Zach? Mabuti nga yung akin walang mali siya. Yung sa kanya meron tapos mas galit na galit siya. Where is the sense? Sana okay lang siya. Anong pag-iisip yan? Ano bang ikinagagalit mo ron? Ang sinabi mo lang bawal siya rito sa bahay mo. I said fine. Since na ito ay bahay mo, baka nababastusan ka kaya pumayag ako. Pero wala akong maalala na pumapayag akong wag nang makipagkita kay Zach. Sana malinawan ka rin. Magkaibigan kami at hindi kita binibigyan ng karapatan na diktahan ang buhay ko dahil hindi ko na dinidiktahan ang buhay mo. Ipinapaalala ko lang sa iyo, Sir Blake San Perer, malapit na tayong maghiwalay. Sana wala ng kaso sa iyo kung anong klaseng buhay ang pipiliin ko. Walang patid ang sinabi ko. Hinihingal ako, hindi lang dahil sa haba ng sinabi ko, pero dahil sa nakakapik ko na rin siya. Can he stop acting like jealous husband? Wala kami sa national TV para magpapanggap na nasa isang telenovela. Ngising asal siya na hinarap ako. Lumapit siya sa akin, kaya naman napatras ako sa kaba. He has towering height and a broad body. Alangan. Siyempre, matatakot ako sa kanya. Hindi ako bulletproof. His scent is really manly and enticing. Parang minamasahe ang pang-amoy ko sa pabango niya. I can also feel his warm radiating. He's no ordinary man after all. He's my long-time love of my life. Na kahit ngayon na nakatayo lamang siya malapit sa akin, ay nakakadama ko ng kakaibang bagay na hindi ko may paliwanag. Bakit? Anong meron ba kay Zach? At tila pinagtatanggol mo pa siya. Do you really like him? Ha? Inis na tanong niya. Pero ang tanong ko ay bakit? Bakit siya naiinis o nagiging ganito? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ako ba narinig mong nanunumbat nung nakita ko kayo ng babaeng mahal mo?
Hindi ba't wala ni isang beses kang narinig sa panunumbat sa akin? Blake, you know what? You are so unfair. Sumagot ka, bakit ka nagkakaganyan? Ha? He stared at me blankly at saka na siya tumalikod. Okay, fine. Diyan ka naman magaling eh. Ang umiwas at lumayo. Okay. Nakakapuno. Matutulog na lang ako at makakaengkwentro pa ako ng ganito. Blake is very handful guy. Kinabukasan ay parang wala lang nangyari yung kagabi. Nagising ako ng maaga just to cook breakfast. Si Blake na nagpaligo at nagbihis sa anak namin. He's enthusiastic with our son but he is ignoring me. Okay rin. Para lang kaming hangin na nagpapansinan lang kung kinakailangan. Hindi mas maganda, walang problema sa akin. Magdidmahan kami. Kung sa bagay, we are just in an agreement kaya siya ang umaarte ng ganito. Nang makalis na sila dahil si Blake na ang nagpresenta sa naihatid ng bata, isa ka na ako nakahinga ng maluwag. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang pagiging casual namin para sa isa't isa. Pero mantakin mo bang umihip ang hangin at napasokon ata ng ligaw na kabaliwan ang utak ng isang Blake San Ferrer? Nung una ay umartis siyang posisib at siloso, tapos hinalikan niya ako, tapos kahapon naman ay parang baliw itong nakipagpatigasan ng ulo sa akin. Medyo na-distract naman ako nang may tumawag sa akin. Si Zach pala ito at tila nataranta naman ako sa ibinalita niya. Manganganak na ngayon si Marcel, halika na sa ospital. Gulat ko naman ay sinabing oo. Maya-maya na ako pupunta sa butik ko at dali-dali na akong pumasok sa sasakyan at pinaandar para makarating na ng ospital. Share ko lang, nung panahon na pinapanganak ko na si Blaze, maliban sa pamilya ko ay silang dalawa ni Marcel at Zach ang nasa tabi ko. Nang dahil sa kanila, nakayanan ko yung panahon na para akong kinawawa ni Blake San. Nang dahil sa dalawang yang, may nakapitan ako sa tuwing nagiging emosyonal ako. Nang dahil sa stress at pagbubuntes, yung tipong silang pwede kong kulitin nang naglilihi ako. Lalo naman si Zach, mabait si Zach, hindi mapapantayan at matatawaran. Siya yung kahit na 2:00 ng madaling araw, magre-request ako sa kanya ng manggang hilaw ay gagawin niya kasi wala noon si Blake at nasa piling ng babaeng mahal niya. Kinuha ko ang cellphone ko sa oras na nakapag-park na nga ako sa labas ng ospital. Nakita ko ang message ni Zach kung nasaan ang room. Ngayon ni Marcel na kasalukuyan ay nanganganak pa raw. Nasa room 103, agad naman akong pumunta sa 7th floor gamit ang elevator at agaran ng hinanap ang silid. Thankful at naabutan ko sa labas ng operating room si Zach na mukhang excited din. We are expecting a twin brother na ipapanganak ni Marcel. Kaya pala, nag-gender reveal party ay 2 cake ang hiniwa at kulay blue ang laman ng cake. So it is twin boys. Umupo ka nga, Zach. Ikaw ba yung tatay? Ako yung nahilo sa'yo. Sa kakalakad mo, kapatid. Magpirmi ka na nga suway ko sa kanya. Loko talaga. Siyempre, kailangan ganito para pogi yung magiging mga inaanak ko. Tingnan mo yung si Blaze. Ganito rin ako. Ang pogi tuloy ng anak mo. Sinalo niyang binigay kong kagwapuhan. Ang kayabangan niya. Ang kapal talaga ng mukha mo, sir. Biro ko naman. Umupo na siya sa tabi namin at saka masugid na naghintay. Si Pin na asawa ni Marcel ay nasa loob na rin. Habang nakatambay kami rito sa labas, ay tinanong ko ng out of the blue na question tong katabi ko. Ikaw, Zach, kailan mo ba balak maghanap ng dawan mo? Naunahan ka na naman ni Marcel. Ang sabi mo nung college tayo, ikaw ang unang makakapag-asawa. Baka balak mo na palang maging matandang binata, ha? Tumawa naman siya ng pagkalakas-lakas, pati yung mga dumada na nurse at pasyente ay nakatingin sa kagwapuhan ng katabi ko. Sa pagiging gwaping ko neto, tatandang binata, at saka nakita ko na yung para sa akin. Sadyang hinihintay ko na lang yung tamang oras. Aba, good yan. Ako dapat ang unang makakakilala. Deal? Deal ko sa kanya. Paano yan? Kilala na yun ni Marcel eh. Kaasar naman itong dalawa na to eh. Ang daya niyong ha, habang nag-uusap kami ay naantala ng bumukas ng pinto at lumabas ang 2 nurse kasama ang doktor at si Pin na may ngiting tagumpay. Ang newly dad
I wish na ganyan din sa akin si Blake nung panahon na nanganak ako sa panganay namin. Pero wish ko lang naman yun eh. Napaka-imposible nun. Nilapitan kami ni Pin na naka-hospital gown pa at gloves. Ngiti niya kaming binati. Tatay na ako. Masaya niyang balita sa amin. Mabuti at successful ang panganganak ng kaibigan namin. Kahit na medyo delikado raw, sabi ng doktor. But I know, Marcel, she is strong and a brave woman. Congrats pare, saad ni Zach. Congrats Pin. Best wishes bilang isang bagong parent. Inilabas na yung mga bata. Dala ng dalawang nurse. Nasuluyan namin ng dalawang cute na anghel at habang daladala ng mga nurse, hindi na ako magtataka sa cuteness ng dalawa. Gwapo si Pin sa kanyang German na lahi habang si Marcel ay nasa beauty queen tier ang kagandahan at hula ko lang talaga na maraming babae ang mag-aagawan pa para sa atensyon ng kambal na ito kapag nagbinata na. And also, I am excited na ibalita ito sa anak kong si Blaze. Surely ay matutuwa na ito since para na rin siyang magiging kuya sa mga anak ng ninang niya. Nagpapahinga pa si Marcel at nakatulog na. She's normal delivery. So exhausted talaga siya. Dumating na rin ang note na parents nila Pin at Marcel na mga lolo at lola na ngayon. We also congratulate them at saka na kami naunang umalis muna ni Zach. Babalik na lang kami siguro kapag may malay na yung kaibigan namin. Kaming dalawa ni Zach ay mga coffee love kaya naman ay tambay muna kami sa SB para magkape at magkwentuhan. Malapit ng birthday ng inaanak ko ah. Anong ganap natin? Tanong niya. Kaya ako naman ay kinuwento ako nagkwento. Balak sanang pagsabayan namin ang birthday ni Blake at Blaze for the last time. Alam naman na isa yun sa usapan namin sa aming agreement. Sige, pero ihanda ko pa rin yung regalo ko kay Blaze ah. Hay nako, Zach. Napanginti na lang ako sa kanya. Episode 16. Disappointment. Alisa magkalas. 2 araw matapos manganak si Marcel, ay nakadalaw na rin kami sa wakas na bagong panganak na si Marcel. Nagpapahinga with her baby boys. Salamat naman sa paprutas at parigalo ha. Sana cash na lang ha. Biro ni Marcel sa amin. Habang buhat ko si Prince, Tone na isa sa mga kambal habang si Zach ay buhat-buhat naman si baby Prince Kin. Gwapo talaga ng mga anak mo, Marcel. Manang-mana sa Tito Ninong Zach nila. Umanda na naman ang kahanginan ng lalaking ito. Kaya naman, niribat agad siya ni Marcel. Hoy, hindi mo kampuet mga anak ko ano? At kung magmamana sila sa'yo, baka maging torpe rin sila kagaya mo. Ewan ko lang, sabi ni Marcel. Sana alam ko yung pinag-uusapan nila, di ba? Marcel, namumulang saway ni Zach sa kaibigan namin. Kinuha na ng mga personal nurse si ni Marcel ang mga baby para mapatulog ito. Share nyo naman sa akin yan. Feeling ko, pinaglilihiman nyo ako ah. Kunwari ay nagtatampo ako sa kanila. Ito namang si Marcel na nilaklak na lahat ng katarayan ay sinabihan ako na adik sa anesthesia. Manhid ka lang girl. Kasi kung aware ka lang, gets mo na sana mga ganap. Kamot ulo na lang ako. Bahala sila dyan ano. Maya-maya ay tumunog ang phone ko. Dahilan para hugutin ko ito mula sa aking bulsa. At saka tiningnan ang message. It's from Blake's son. Nasa labas siya ng mansyon. Kasama ang anak namin. 5 PM na kasi at marahil ay sinadunan niya yung bata. What's the matter? Takang tanong ni Zach. Nakatabi ko lang na nakaupo malapit sa kama ni Marcel. Nasa labas na kasi si Blake and he insisted na sunduin yung anak namin mula sa school at ihatid siya rito. Napapabuntong hininga na lamang ako, same as the expression of these two na naguguluhan at nawiwerduhan din. Well, my husband acting strangely. Nakakaduda dahil noon naman ay walang pakialam ito sa amin. Alam mo, yung asawa mo ate girl, parang babae kong toy can be sa sinasabi mo. O siya, papasukin mo na. Miss ko na rin ang gwapo kong inaanak. Ani Marcel na kunwari nai-stress sa akin. Arte ni Inday oh. Tumaliman na ako at saka na naglakad papalabas ng mansyon ni Marcel. Kita ko naman sa gate na hinaharangan ni Manong guard ang kotse ni Blakeson. Manong, kakilala po namin yan. Papasukin niyo na lang po. Sabi ko sa gwardiya na nakaposte ngayon.
Ay, sige po Ma'am Alisa, sabi ni Manong at saka binuksan yung gate. Mukha namang bugnoting bata si Blake na nasa loob ng kotse, katabi ng anak namin na mukhang excited na excited na. He parked the car sa malaking garage na mansyon. Lumabas na si Blake at pinagbuksan muna ng pinto ang anak namin. Agad kong nilapitan si Blaze at saka pinunasan ang pawis ng anak ko. Tara na anak, gusto mo na bang makita ang mga anak ng ninang mo? Maligalig naman na tumango yung bata. Opo mama, I want to meet Princeton and Prince Kin. Tiningnan ko si Blake at saka ko na siya nilapitan. Baka may lakad pa siya at hinihintay lang ang signal ko para makaalis siya. Wala ka bang lakad ngayon, Blake? Pwede ka na munang mauna. Mamaya na kami uwi ni Blaze ha. Sige na. Nakita ko naman kung paano tumaas ang kilay ng gwapong lalaki. May sinabi siya ngunit hindi ko narinig na maigi. As if I will let Zack still another moment. Bulong nito. Ang hilig niyo namang bumulong, parang si Zack. Ano yun? Pagkaklaro ko, pero hindi niya na ako sinagot at saka na siya naunang pumasok sa akin. Sa manor. Aba, anong ginagawa ng lalaki na ito, Aber? Hinabol na namin si Blaze. Maski ang anak namin ay nagtataka na sa pinanggagawa ng lalaki na to. Uy, bakit ka pumapasok dyan? Wala ka bang lakad, gala o kung ano pa man na pwedeng pagkaabalahan? Tanong ko sa kanya. He faced me this time at binigyan niya ako ng yamot na tingin. Sabay-sabay na tayong uuwi. Napanganga na lang ako sa sinabi niya. Ang lakas din ng trip niya sa buhay, ano? Pansin niyo ba? Hoy, nahibang ka na ba? Hindi makapaniwala akong tanong sa kanya. He just gave me a playful smirk bago siya mag-cross ng braso. Aminado akong ang lakas ng apil niya sa part na yun. Just lead the way. O kung gusto mo, ay umuwi na lang tayo sa bahay natin. If ayaw mo naman akong nandito, Alisa, what do you think? Ako ha, tigil-tigil na niya ako sa mga mind games niya. Ha, edi, mauna ka na munang umuwi. Suggestion ko sa kanya, pero makulit talaga siya. Parang umuurong siya sa pagkabata. Minuksan ko ng pinto sa kwarto ni Marcel. I can see na bad mood na ang kaibigan ko na nakatingin kay Blake's son. Of course, they know my struggle pagdating sa relasyon at pakikitungo sa akin ni Blake noon pa man. Sila yung mga tao na kaya kong kwentuhan at pagbuhusan ng bigat ng damdamin. So hindi na ako magtataka kung may hindi sila kaaya-ayang tingin kay Blake. I never imagined that the infamously Blake San Ferrer will be here at my humble abode. Sarcastic kong sabi ni Marcel. Sinabihan ko muna si Blaze na puntahan ang kambal sa kabilang kwarto. Alanganin pa akong sinunod ng anak ko. My son also feel the intensified tension. What's wrong with being here? You can tell me if I am not welcome. We can go home. Mas matapang naman na banat ni Blake. Sumagot naman pabalik si Marcel. Bakit naman ganon? Hindi ka ba marunong gumamit ng Google Map? At kailangan mo pang isama agad ang asawa at anak mo sa pag-uwi? Don't worry, hindi ka tatakasan ng soon to be ex-wife at anak mo. Nagising na rin kasi sa wakas ang kaibigan ko. And I know she and Blaze deserve better than you. Napagdesisyonan ko na lang na umuwi na kami. Baka kung saan pa mapunta ang tila debate na pag-uusap nila. Nanahimik lang si Zack. But I know he also want to tell something against Blake's son. Kaya sa buong oras ng biyahe namin pag-uwi ay tila nilukot na papel ang mukha ni Blake sa inis. Gwapo pa rin siya pero madilim ang pagkakapinta ng kanyang mood. Ibang klase. Pag-uwi namin ay nag-dinner lang kami. Pinatulog ko na rin ang anak ko. Habang naglilinis ako ng gabi na yon sa kusina ay kinausap ako ni Blake. Akala ko ay may pag-aawayan ulit kami. But surprisingly, he asked for my forgiveness. I am sorry if I am acting strange lately. I just forget it. Forget sake of the agreement. Nagpapatianod na lang ako sa gusto niyang sabihin. Iwala naman akong magagawa. Alangan naman na hindi ko tanggapin eh. Nagsusorry na yung tao. Dumaan yung araw na mas normal lang takbo ng buhay namin. Medyo nagbisibisihan lang kasi pinaghahandaan ko na yung birthday ng anak ko. At saka, yun ang araw na first time kaming sisiputin ni Blake sa kaarawan niya at ng anak niya. Iyong anak ko naman ay labis na excited sa kanyang kaarawan. Gusto rin ni mama at lolo na doon na kami sa barangay mag-celebrate ng birthday ng apo nila. Ako naman ay hindi na nakahindi. Pumayag na rin naman si Blake. Sa loob lang siya at ayaw ma-issue. Pero yung presence lang naman niya, yung importante. Yun lang sapat na para sa anak namin. Highly anticipated na yun ng bata. Sabi ko nga,
Yun na lang, ibalato niya sa akin at wala na akong hilingin pa. Kaya sa araw na yun ay naghanda na ako. Kasama ko si Marcel na mas okay ng kalagayan ay nag-design kami sa bahay namin sa aming barangay ng mini stage at lugar na pwedeng entertainment ng mga bisita naming mga bata. Si Sak na ang nagpresenta na magpa-cater, kumbaga ay all set na. Mama, dating na po ba si Daddy? Tanong ng anak ko sa akin. Kumbinsido naman ako na tumango. Oo naman anak, he promised to you na darating siya. Hindi ba marahil ay nasa office pa ito pero darating siya. Nagsisimula ng party. Masaya naman ang lahat. May mga clowns pa at kumpleto sa kasiyahan ng lahat. Maski si Lolo at si Nanay ay nag-i-enjoy. Pero ang anak ko ay madalas na nakalingon sa gate. Marahil ay hinihintay si Blake, ang kanyang daddy na nangakong darating at sisipot sa araw na ito. Ngunit unti-unting naupos na parang kandila ang kasiyahan ng anak ko. 6 p.m. at pauwi na ang mga bisita, ngunit kahit isang anino lang ni Blake ay wala. Masama man ngunit sinusumpa ko ng lalaking yon sa isip ko. I even texted and called him pero cannot be reached to. Nakita ko na maluha-luha ang anak ko sa araw ng kaarawan niya ay nasasaktan ako bilang ina. Wala ba talagang isang salitang Blake San Perez na yun? Sana hindi na lang siya nangako. Sana hindi na lang kami umasa. Ang tanga ko talaga. Mas nasasaktan ang anak ko sa araw na ito. Inalo siya ng ninong Sak niya. At ninang Marcel niya. My son has lots of gift. Pero isa lang ang hiling niya sa araw na ito. At yun ang pagdating ni Blake. Ngunit wala siya. Episode 17. Give up. Blake San Perez. Hindi ko alam na nakabalik na sa Pilipinas si Denise. She wants me to have this day, my birthday, to celebrate with her. Marami pa akong ginagawa sa office ng oras na nag-text siya and she wants me to meet her at SB, near on my company location. Nung una ay alanganin ako. Nangako ako sa anak ko na ilalaan ko ang birthday namin para sa kanya. I made a promise na ayaw ko naman na hindi sunduin. I don't want to disappoint my son. Sandali lang tayo, babe. Please, just this day. Gusto ko lang makipagbati sa'yo. I want to fix it, Blake. Please, babawi talaga ako. If you're really busy with something else, fine. Pero sandali lang talaga ito. She insisted on her phone calls. I sigh, okay. After an hour, I am really busy. She happily squealed on the phone call. Thank you, babe. I love you. Hindi ko alam kung bakit parang may bumabara sa lalamunan ko. Dati naman, madali lang sa akin na mag-I love you back. It's never an issue. Pero bakit ngayon na hirap na ako? Bakit kapag naririnig ko ang salitang love, ay naiisip ko si Alisa? I love you too. Sabi ko na nauutal sa kabilang linya. It does feel awkward and awful to be honest. I dropped the call and tried to focus with my work. We will just talk for a minute dahil hahabol ako sa birthday party ng anak ko. Hindi ko na namalayan na nakangiti na pala ako. I opened the compartment of my table and I took a picture frame of me and my son. I never been imagined that this is the unsolicited love for a child. Hindi ko iniisip na magiging proud father ako sa anak ko na matagal kong ikinabulag-bulagan. I am truly happy to my decision. Tiningnan ko nga ang regalo ko na nasa isang lamesa. A ticket, not just an ordinary ticket, but a ticket trip to Disneyland that is good for three person. Dahil after ng agreement ay gusto ko pa silang makasama sa totoo lang. Hindi ko na nga mawari, but I don't want to fulfill the agreement anymore. Just the thought of Alisa signing our separation document are making me a birds of pain. Nasasaktan ako sa ideyang mawawala na sila sa buhay ko. So I will make my ways to extend our days. I don't want to wake up one day that there's no Alisa and Blaze on my life. Pakiramdam ko kapag dadating ng araw na yun, parang mamamatay siguro ako sa sakit. Words cannot describe the pain that might cause of that decision. Ang tagal ko nang tinanggap sa sarili ko at habang nakatulala ako sa opisina, ay doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. I am slowly, accurately, and insatiable falling in love with my wife. My wife, who I always thought that she's just a disgrace. But now, I can see her worth.
I can see her shape as a precious gem on my point of view. Matapos ko nang maiayos ang lahat, ay nagbilin ako sa aking sekretary na huwag munang tumanggap ng schedule for the whole day dahil matapos ng maikling lakad namin ni Denise, I will going to my son's birthday party. And about our relationship, Denise, gagawin ko ng ang isa sa pinakamabigat na desisyon o pasya na gagawin ko sa aking buhay. Everyone knows how I love Denise. Bumuo kami ng pangarap. But I cannot see the desire of fulfilling the blueprint on her eyes. Pakiramdam ko hindi na nakalinya ang pangarap at pag-ibig sa amin. Is it true that she became my dreams before? But dreams could be changed also. On my case, hindi ko naman inakala na it's just have a snap to change everything all at once. Na sa loob ng 6 na taon, tinanggi ko man, ay tila hinubog na ni Alisa ang puso ko sa direksyon papunta sa kanya. Bala ko na rin na hiwalayan si Denise. I will just to take a look at some point. Kukuha na ng tiyempo at itama ang dapat itama. There's no reason for me to be in a loveless relationship with Denise. She deserves a better man now. At ngayon naman, ay aayusin ko na ang relasyon ko sa itinakwil kong pamilya. Kinuha ko ng susi sa bulsa ko at saka ko na binuksan ang aking itim na sports car. Nasa likod na ng kotse. Ang marami ko pang mga regalo sa likod ng kotse. This is not even enough para makabawi ako sa anak ko. Pero gusto ko nang makuha ang loob ng anak ko. And I want Alisa to fall in love again to me. I will never let her try to unlove me. Hindi na ata ako makakapayag. I cannot let myself to be a crazy foolish guy. Sa pagkakataong ito, ay magpapakatotoo na ako sa aking nadarama. Hindi naman kalayuan ang SB o ang kilalang coffee shop. I opened the door and some customer are looking at me with jealous and admiration. I badly want to smirk at this point. Sa hindi kalayuan ay nakita ko si Denise at ang dati niyang best friend na si Claire na nag-uusap. Balita ko ay matagal na nagkakaalitan ang dalawa na to Nang makita ko ni Denise na papalipit, ay namilog ang mata niya. She gave Claire a clue para umalis na ang kaibigan nito. Claire walked past, threw at me, and she had a known expression that written all over her face. Denise is wearing a red dress at this time. She genuinely looks stunning at this moment, but I know that something has changed. I know there is not spark again, or no spark again. She kissed me, but it doesn't feel the same way before. We sit on the chair near the table and the glass wall. May mga pagkain na mga paborito ko. She really knows how I hate creamy food and drinks. So she ordered dark coffee with extra shot of brown sugar and piece of cinnamon bread. Eat babe, then we will go somewhere. Excited siya, base sa sinabi niya. I don't want to ruin her mood, but I have to be straightforward to her. I don't want to miss my son's birthday party. Denise, marami akong trabaho. I don't have a time, we can do this on another day. Sabi ko sa kanya sa pagod na tono. I saw how she has. Minsan lang naman ang birthday mo, Blake, son. Can you stop thinking about your responsibilities for a while? Ginagawa ko ito para bumawi sa'yo. I don't have plenty of time also. Dahil may shooting ako sa Japan sa Saturday. So please, babe, she begged. Then it shows that you really care for your career than I, and that's fine with me. I have to go. Sabi ko na lang bago tumayo at maglakad palabas. She ran towards me and poured all her anger. What's wrong with you, Blake? Hindi ka naman ganyan nun Baka nagluluko ka na, she said, and now her loud, high-pitched voice attract attention to the customers of the cafe. Stop this, Denise. Umalis na lang ako, not minding her stunned expression. I decided to go in the family house of Alisa. I know that the party is starting, and I am excited to be there. Pero nang ipinarada ko yung sasakyan, malayo sa bahay at palakad na ako papunta sa gate, ay saktong nasaksihan ko ang mga pangyayari. That is the scene that breaks my heart and put me on raging anger. Nakita ko lang naman ang babae na mahal ko, kaya kayakapan si Zach at ng anak ko like they are now a family. Hindi matutumbasan ng mga salita,
kung gaanong galit at paninibugho ang nararamdaman ko ngayon. I am dying from so much jealous. My breath is hitching and my eyes are turning darker and darker. I don't want to cause any trouble just because I am mad and envious with that packing sack. I just saw myself walking away from the Magkalas residence at hindi na ako tumuloy sa party. I can taste the better part of karma. So ganito rin ang nararamdaman ni Alisa nung nasa piling ako ni Denise. Ang galing maglaro ng tadhana, no? Just this packing moment at ipinapaalala sa akin na mabilis ang karma. Kaya naman, ang masayang araw ko ay naging daan para uminom na lang ako ng alak sa isang private bar. I just want to get drunk and wake up without any emotion left on me. Alisa Magkalas. Words are not able to explain how disappointed I am towards Blake San Ferrer. Hindi ko inaasahan na kahit sa ganong pagkakataon ay wala talaga siyang palabra di honor. Kinakalma ko lang ang sarili ko upang hindi mapansin ng anak ko ang nangingibabaw na galit ko. I don't want to add salt on the wounds of my son because of his expectations. Makasarili niya. Wala siyang isang salita. Wala siyang kahit ano na kinakatuwa ko pa. Kung dati baliw na baliw ako sa kanya, ay ngayon wala na atang natitira pa. Ngayong oras na to, pinagsisisihan ko na bumuo ng isang usapan na alam kong hindi niya naman kayang mapanindigan. The damage has been done, so much done, that the consequences of my futile decision is my son's suffering. Hindi na sana baling ako na lang sana at huwag na yung anak ko. Bilang isang ina, parang ako na yung dobling nasasaktan nung makita ko ang anak ko. I saw my son. I saw how Blaze waited outside of the house. Nagliligpit na at hinihintay niya pa rin ang tatay niyang walang kwenta. He's waiting with tears running down on his face. Ang sakit noon sa parte ko bilang isang ina na walang hinagad o hindi ang kaligayahan ng anak ko. I am mad on so Zach and Marcel nakatulog na yung bata. At nasa kwarto na rito sa bahay ni Lolo. Ayaw ko munang umuwi sa bahay ni Blake. Baka magwala ako ron. Yung asawa mo, napakawalang hiya. Ang tigas talaga ng mukha niya. Kapag nakita ko ulit ang mukha niyan, kahit may tahi pa ako sa panganganak, lintik lang talaga. All this time, Alisa, he's playing both of you and your son on his bad games. Kung ako sa'yo, you just choose wisely. Umalis ka na sa buhay niya. Start and regain yourself, girl. May taong mas deserve mo kaysa sa gagong yun. Mahaba ang bawat sabi ni Marcel. Ako na lang ang bubugbog doon. Wala man lang konsensya. Kahit sa anak niya, hindi naman ibang tao yun eh. Anak niya yun. Iba ka naman busy siya sa girlfriend niyang si Denise. Si Zach na ikinuwento kung paano niya nakita si Blake at Denise sa isang hotel nung nakaraan. Agad naman ang gatong si Marcel ng kanyang opinyon. Kita mo na, Alisa, gising ka na ba or gusto kung palaklakin ka ng kape at sampal? Stop being a shadow of the man who never saw your worth. Baka idiretso ka na sa Santo Papa sa sobrang pagkamartir mo. Diyos ko, day. Don't worry, I learned my lesson. Well, baka ako na ang mag-aayos sa divorce paper namin. I don't want him to go and cause any damage to my son. I'll be too stupid if he can see our worth after this thing happened. Totoo yun, ako na ang hiwalay. Tama na yung dami ng sugat namin ng anak ko mula sa kanya. I can survive without him. We can manage. Lumalalim na ang gabi at umuwi na nga si Marcel na sinundo ni Pin at ni Zach. At si Zach ay lumayo na rin. Umuwi na rin. Pumasok ako sa kwarto namin. Malalim na ng tulog ng anak ko at bakas pa rin sa mukha niya ang naglandas na mga luha. Hindi ko alam kung makakaya ko pang mapatawad si Blake sa ginawa niyang to. Huling-huli na ito. Totoo nga ang sabi ng iba na kung wala na, napagod na, ay kusa nang susuko ang puso natin. I will ready my thing first thing tomorrow. Sorry Blake, ayaw ko na talaga. Gusto ko na lang palayain ang isa't isa. Episode 18, Broken Promise, Blake San Ferrer. Kinabukasan matapos ang aking birthday ay umuwi na ako. Nadatan ko si Alisa na nasa kusina. I saw her wearing her blank expression as she looks at me, and to be honest, it is fucking terrifying.
Hi, nautal na sabi ko sa kanya. I want to smack my head for how lame what I said, and yet she never responds. She didn't mutter any single words. She act like I am just an invisible entity, treated me like an air, and it stings a lot for real. Bakit pakiramdam ko? Ako pa ang may mali. Hindi ba at mas masaya sila kahit wala ko kahapon? Why does she makes me feel like I am the fucking villain again? I can't understand her. I want to decipher, but she's wearing nothing but a blank canvas. Divorce paper? Napalingon ako sa kanya nang walang emosyon niyang binanggit ang mga dokumento nito. Dati ako atang excited na makipaghiwalay sa kanya. I am eager to break our marriage. I want to be freed, but at this moment, takot na takot akong banggitin niya ang salitang pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko na ata kakayanin pa. It will destroy my sanity. We still have 2 weeks, I said in a matter. In fact, I need the 2 weeks upang makabawi ako. We don't have to finish the agreement, Blake. Pumapayag na akong pirmahan yung dokumento para agad na ngang ma-approve. If you're busy, ako na lang ang mag-aasikaso. Why does it feels na nagmamadali siyang makipaghiwalay? Dahil ba sa sak na yon? Because of him again? What? Hindi ako makakapayag. Sigaw ko sa kanya. I can't accept it. I won't. She will break me into shattered pieces of if she does. She also looked back at me with intensity. Bakit naman, Blake? Hindi ba? At nagmamadali ka nang makawala sa kasal natin? O ito na, pagbibigyan na kita para maging masaya ka na sa piling niya. Hindi ba at kaya ka wala kahapon ay dahil nakaidinis ka? Ang kapal na mukha mo na pagmukhain na tanga ang anak natin. She cried na nagpatunganga sa akin. Blake, pinaasa mo yung anak natin. Wala siyang regalong hinangad na maliban sa makasama ka sa importanteng araw ng buhay ng anak natin. Nothing more, Blake. Yun lang kahit sa huli sanang pagkakataon. But you choose to break my son's heart for this time. Kaya sige, pagbibigyan na lang kita para akong nilamo ng konsensya sa bawat salitang sinabi ni Alisa habang patuloy na lumuluha ang kanyang mga mata. I am angry with myself too. I'm sorry, Alisa. Sorry. Fuck, I messed this up big time. All of this because of my stupid envious and jealousy. Umiling siya. No, Blake, I am sorry. Kasi hindi ko na kaya magtiis pa. Maging masaya ka na sana na wala na kami sa buhay mo. Umakyat na siya sa taas at saka ko iniwan na parang tinakasan ng kaluluwa sa pangalawang pagkakataon. Napaupo na lang ako sa couch at napaisip ng malalim. I didn't want to lose them, but I made a reason to leave me. Hindi ako makapaniwalang naging tangat na naman ako. Nagpadala sa selos at gumawa ng isang desisyon na lalong nagpasira sa dapat ay binubuo kong pamilya. Pero imbes na maghinayang ako ay dapat akong gumawa ng paraan. Not just only simple way, but a big step for their heart. I will win their heart again. I will correct my mistake. I will do what should have done 6 years ago. At yun ay gagampanan at ang pagiging haligi ng tahanan ko sa kanila na sa pagkakataon na to ay tutuhanan na. Kung kailan ay pakakasalan ko ulit sa Alisa, gagawin ko. Buong araw akong wala sa sarili. Buong araw din kasi akong iniwasan ni Alisa. She is avoiding me again, and God knows it is frustrating the shit out of me. I messed up with my decision yesterday, but I will do my damn best para makabawing muli. Around 12 ay may nagdoorbell. Alam ko na natutulog na si Alisa sa kwarto niya. Sinilip ko kasi, kaya ako na lang tumingin kung sino ang nasa gate, and it's my surprise. That is no other than the greatest threat on my family. It's the fucking sack. Mukhang sinusundo niya ang anak ko sa eskwelahan. My son is happy with his ninong sack, pero nang makita ko, ang anak ko ay nabura ang kanyang ngiti at tumingin sa ibang direksyon. And this did not feel good. It was like I was stabbed on my back with a sharp dagger. My son is angry on me. No scratch that he might be mad at me. I did not honor my words. I disappointed my son again. I opened the gate at pinapasok ang anak ko na nilagpasan lang ako.
And it's fucking aching inside of me. I was like rejected as a father at ngayon ko naramdaman yung sakit. In short, it is my fucking karma. Dahil itong nararamdaman ko ay ang ipinaramdam ko sa kanila sa loob ng mahabang mga taon. Hinarap ko ang sak na ito. He's smirking at me na parang inaangasan ako ng gago. Pinaningkitan ko siya ng mata bago ko ito pinagsabihan. Stay away from my wife and my son, bastard. Try to steal them. Hindi ako magdadalawang isip na kalabanin ka kahit anong paraan. May lason ang bawat salita ko na binitawan. I swear that if he just taunted me, I'll show him what a fucking Perer is capable with. Ang damot mo naman, Perer. May dinis ka na. Gusto mo pang suluhin si Alisa? Masyado ka atang gahaman, pare. Hindi ba gusto mo nang makawala sa kasal nyo at mapakasalan ang girlfriend mo? Wish come true na ito, Perer. Grab it. Mas lalo akong nagngit-ngit sa sinabi ng gago na to. You fucker, wag mo akong aangasan. Kasal kami ni Alisa. Don't mess with me. Wag kang pumapil at makialam sa buhay namin. Just remain the loser best friend you are. At tila nagwagi ako nang makita ko kung paano nangunot ang noo niya. I kick his fucking ego. Oo, matagal ko nang mahal si Alisa. Mas nauna pa ako sa'yo. Mas deserve ko siya kaysa sa'yo. And bear on your mind that I will put a war just to have her on my side no matter what. Yes, Perer, sisiguraduhin kong maagaw ko siya sa'yo. It is not hard knowing what you have done. Umalis siya na binigyan ako ng mapaglarong ngiti. Like the hell, I will let him. Kahit magdasal pa siya sa mga anito, ay hindi niya maagaw ang asawa ko. He will put a war then he will never ever gonna win. Ako ang mahal ni Alisa. Asawa ko siya. Nakatali na sila sa akin. All I have to do is to make them trust me again. Pumasok na ako sa loob ng bahay. I started to walk on the kitchen kung saan ko nadatna ng anak ko. I will talk to my son first. Gusto ko na rin makabawi sa anak ko. Son, tawag ko sa bata. Lintik bakit ako na kinakabahan. Po. Anya, ngunit hindi naman nakatingin sa akin. Yung mga regalo ko, Blaze, nasa kotse. Gusto mo bang makita? They are new models of toys and gadgets. Sabi ko sa kanya na masaya sa boses. Trying to lighten the mood and to cheer my son. Okay lang po kahit wala na marami naman po akong natanggap na regalo kahapon. Mukhang galit nga yung bata sa akin. Nilapitan ko si Blaze at akmang yayakapin, ngunit umiwas naman ito sa akin. Son, nagtatampo ka pa ba anak? I am sorry if I couldn't make it through yesterday. Then, sana po hindi na po kayo nangako. Sana po hindi na lang po kayo nagsabi na pupunta kayo na sa birthday ko. I expected po. Nang makita kong umiiyak ang anak ko, ay tila dinudurog yung pagkalalaki ko at ang puso ko. Now, I realize how stupid I am from what I have done. Sorry na anak, babawi si daddy ko. Ha? What do you want? I will give you anything you want. Tanong ko. Umiiling lang siya. Ayaw ko na po humiling. Hindi naman po natutupad At iniwan na nga ako ng anak ko sa ganun posisyon. Nakatulala at durog.